ngayon, wall footing, yan na yung susunod namin gagawin kasi halos tapos naman na lahat ng columns natin. And then mag-aasinta na ho tayo. Ayun, yung naasintahan nila sa likod dito. And konti na lang, may maasintahan. Magbibigyan na ho kami dyan pagkatapos lang ng mga buhos na rin. Dito sa may part na to, ayan, habang tayo ay nagbubuhos, ayan, meron din tayo nag-aasinta dito. Isang bagay na pwede ko i-share sa inyo na hindi dapat kaligtaan sa pagpapatayo ng mga bahay natin. Nasabi nga rin ng mga karamihan doon sa may comment section, dati wala naman. So sa ngayon, kailangan pa rin natin i-consider na kailangan talaga. Galing natin nag-ocular dito sa Villa Verde, no? Nagpapabuhos nga tayo sa isang site natin. So mapapanood niyo yan sa previous na video natin. So tara, may ocular pa tayo yung dati nating proyekto, tapos dadaan tayo ng pag-abag project natin. So balik tayo dito. Ito yung dati nating proyekto. Ayan, binubungan natin. Diba? So ayan, nagdaan ng bagyo. May pinayos lang sa atin si Sir Jason dyan. Pero sa ngayon may gusto siyang ipagawa na kailangan namin daw pag-usapan. So yan yung dahilan yung ba't tayo ng pumapa rito. Ay syempre kung ano po yung gusto nila ipagawa. Ayan, papa-install siya ng solar, oh. Ayan, tara. Okay, daan na rin tayo dito sa project natin. So, sinaglit lang natin si Jason kasi may gusto siya ipagawa na kakaganda ng bahay niya syempre, including na rin doon yung perspective ng bahay. So dito muna tayo sa site. Saan ba yung site natin? Pag dito kasi ako galing nawawala ako eh. Ay, eto. Wala talaga ako pag dito ko dati. Okay, dito tayo sa proyekto natin sa may pag-abag. So bibigyan ko na rin kayo ng update dito. Sa ngayon, ayan, mano-mano ulit kasi yung mixer natin sa kabilang project, ayan, no, okay na, no? So may binubuhusan na lang sila dito. Yung column na yan, tapos yung column dito, ganun na rin ata doon. Pero tapos na ata doon. Ayan. So ngayon, wall footing, yan na yung susunod namin gagawin kasi halos tapos naman na lahat ng columns natin. And then mag-aasinta na ho tayo. Ayan, yung naasintahan nila sa likod. So diretso po yan. At diretso na rin po na matatapos. Okay? So yan ang kagandahan niya, mga kamusta, no? Sa paggawa. Kung napapansin ninyo, dito and konti na lang, may maasintahan. Magbibigyan na ho kami dyan pagkatapos lang ng mga buhos natin. So yung biga kasi natin, syempre ayan, high ceiling kasi natin. So may portion dito na mas mataas, tsaka mayroong mas mababa. So dito yung mas mataas sa may living area, tapos doon naman yung mga kwarto mas mababa doon sa may part na yun. So soon, papakita natin yan.
Okay, so dito sa may part na to, ayan, habang tayo ay nagbubuhos, ayan, meron din tayo nag-aasinta dito. Isang bagay na pwede ko i-share sa inyo na hindi dapat kaligtaan sa pagpapatayo ng mga bahay natin. So may nag-comment nga sa may isang video natin sa page natin, sabi nila nung panahon namin wala namang ganyan. So natuwa ako bigla kasi nga totoo nga naman sa panahon siguro na wala pang ganito, wala pang ganyan, okay pa, pwede pa. Kahit nga kawayan pwede mong ipalit sa pagbabakal, no? So isang bagay siguro na ngayon kasi yung panahon na to, mas naging mataas yung pangangailangan natin sa ating mga proyekto, lalo na kapag dumaan na talaga yung lindol. So meron na tayong panglaban sa lindol. Meron na rin dati dumadaan din yung kumbaga lagi na lang na ganito ganyan, o kaya naman kumbaga takot nandun eh. So sa ngayon meron kasi tayong mga dati nakakaligtaan na sabi nga rin ng mga karamihan doon sa may comment section, dati wala naman. So sa ngayon kailangan pa rin natin i-consider na kailangan talaga. So etong part na to, kung napapansin, nabuhusan po yan. Yan o, overhead po tawag natin dito. Kapag mga openings, kagaya ng mga windows, mga pintuan, ayan po yung mga opening part ng ating mga bahay, na kung saan yung window natin, syempre dyan lumabas pasok yung hangin. Yung pintuan naman natin, dyan tayo lumalabas at pumapasok. So ibig sabihin, dyan po yung mga part na kung saan sa overhead natin, kapag isipin na lang natin, pag yung hollow blocks na yan, pinatong lang natin dyan, nilagyan lang natin yan ng kumbaga parang ganito lang, yung kahoy o kaya naman kagaya nitong hollow board natin, mga pinolik o kaya plywood. So possible pwedeng ganun eh. Tapos dediretso natin nalalagyan na lang ng bakal, parang pinaka-stiffener lang niya. Pero kung isipin natin maigi, bakit nga ba nagkakaroon ng mga cracks dun sa mga opening natin? Bakit nagkakaroon ng mga bitak-bitak yung sa mga opening natin? Kasi nga nagkukulang talaga nung naghahawak na mabigat dun sa taas, na kung saan yun po yung kailangan natin. So ang tawag natin dyan yung mga lintel beam. So yung lintel beam na yan po yung nag-hold nung ating bigat na meron dun sa taas niya, o kaya yung load na meron sa taas niya. So lahat ng mga openings po niya nilalagyan namin. Ito yung ginagawa ngayon ni Pare Koy. Ayan, si dati helper natin to ha. Yan yung mga pag-gawin ko, no? Sa ngayon semi-skilled na siya, and ongoing, tumataas at tumataas yan. Kumbaga nagsimula sa mababa, ngayon pataas ng pataas. Yan yung kagandahan niya. So sa ngayon siya yung gumagawa nito. So etong overhead natin dito, lahat ng overhead natin na yan, ginagawa niya ng lintel beam. So meron tayong stiffener din yan. Pero ang kagandahan niya, nabubuhusan po yan, nagiging solid po yan. So ibig sabihin, yung solid na yan, merong nag-hold dun sa taas, na kung saan yung hollow blocks, kahit pa sabihin na natin magdagdag pa ho tayo dyan ng mga ilang hollow blocks pa ho dyan, meron nag-hold. So ma-prevent natin yung pag-crack ng mga openings natin. Kasi usually, yung mga crack ng openings natin sa mga gilid niyan. So yun yung usually na nakikita natin. At hindi ka makikita ng mga crack dito sa may part ng baba, maliban kung talagang walang lakas yung hollow blocks o kaya walang lakas yung mga corners ninyo, like yung mga column, pakakulang ng reinforcement. So ang nangyayari doon, wala nang nagiging lakas. So ngayon, nilalagyan natin ng lintel beam yan. So yung lintel beam na yan, lahat po ng mga openings na yan, ayan, kaya nga po natin siya pinatigil dyan sa may part na yan, kasi nga kailangan natin ng lintel beam. So yung lintel beam na yon, may mga bakal po yon. So yung bakal na yon, yun yung magpapatibay para sigurado na maging maganda yung, o kaya maging malakas yung ating tapat ng bintana natin at saka tapat ng pintuan natin. Hindi yung dahil may pintuan naman o kaya may bintana naman na minsan yun na yung nag-hold eh. So usually pagka gumalaw na, nagkakaroon na ng reaction. So pagka nagkaroon ng reaction, ibig sabihin nagkakaroon na ng mga crackings, o kaya naman mahirap na isara yung bintana, mahirap na isara yung pintuan, kasi
may pre-press nung bigat doon sa taas yung mga pintuan at saka bintana natin kasi walang nag-hold. So yun po yung trabaho ng lintel beam natin. So napaka-importante po, magkaroon tayo ng lintel beam sa bawat openings ng mga bahay natin. Maliit o malaki, dapat meron tayong lintel beam. Okay, so abangan nyo to. Kaya tingnan nyo to. Existing na column, tinatabihan natin yan para ma-reinforce. Okay, so abangan nyo na lang to. Tara.